Ibabandera na ang mga nagbabaga at mga maiinit na balita. Bandera Reports! Bandera Reports! Afternoon edition. Police reports. Hospital reports. Market reports. Weather update. City Hall and Capitol reports. Local, regional, national, and international news. Bandera Reports Afternoon edition. And now, here's your anchorman. Bandera Reports Afternoon Edition. Balitaan sa Radyo Bandera, Cotabato. Bandera Headlines. 2 katao sugatan sa karambola ng sasakyan sa South Cotabato. Bandera Headlines. 5 ang kalalakihan na arestado ng kapulisan at militar dahil sa pagdadala ng ilegal na armas sa bayan ng Sharif Aguac sa Maguindanao del Sur. Bandera Headlines. Isang pasahero himala nga nakaligtas sakay matapos ang aksidenteng pagbagsak ng Air India Flight 171. Bandera Headlines. Pamamaril na itala sa Dato Angal amid timbang Maguindanao del Sur, biktima patay. Bandera Headlines. 14 na pasyente ng Mpox gumaling na. Total recorded cases nasa 58 o 58 cases ayon sa MOH BARMEN. Bandera Headlines. Bandera Reports Afternoon Edition. Magandang hapon mga kabandera. Araw po tayo ngayon ng Biyernes, Friday the 13 sa buwan ng Hunyo 2025. Inyong napapakinggan sa inyong mga radyo sa dial ng 105.3 DXJNFM at napapanood live sa inyong mga telebisyon. Hatid ni Maguindanao Sky Cable at nasusubaybayan sa Facebook page ng Bandera News TV Cotabato. Ako ang inyong tagapagbalita sa Vino Haberola at ito ang Bandera Afternoon News Edition. Bandera Reports Afternoon Edition. Una sa ating mga balita. 20 katao ang nasaktan o nasangkot sa karambola ng mga sasakyan sa South Cotabato. Mga pasa at sugat sa katawan na sanhi ng aksidente ang natamo ng mga nasabing individual. Kinasasangkutan ng isang van, isang truck at isang sports utility vehicle sa Barangay Clinan sa Pulumulok, South Cotabato nitong umaga ng Huwebes, 12 sa buwan ng Hunyo. Sa ulat nitong hapon ng Huwebes na mga opisyal mula sa Pulumulok Municipal Police Station, sangkot sa aksidente ang isang Nissan van na minamaneho ni Roger Montecalvo, isang Fuso Canter truck na minamaneho naman ni Arnel Ramos at ang isang Subaru SUV na minamaneho naman ni Ronald Vasquez. Sa saraysay ng mga saksi sa mga police investigators na nagresponde sa insidente, labis ang bilis ng takbo ng pampasaherong van kaya nito nasa pole ang sinusundang Fuso Canter at nakagip ang nakasalubong na Subaru SUV mula sa kabilang direksyon ng daan. Sa recording ng dash camera ng Subaru na minamaneho ni Vasquez, malinaw na ang Nissan shuttle van ang nakasanhi ng karambola ng 3 sasakyan. Agad namang naisugod ng mga emergency responders mula sa Pulumulok Local Government Unit sa isang pagamutan ang mga pasahero ng van upang malapatan ng lunas. Bahagyang nasaktan din si Vasquez sa insidente at kasalukuyang nagpapagamot sa isang pagamutan. Sa ngayon nagpapatuloy ang investigasyon ng otoridad hinggil sa insidente kung sino ang may pananagutan. Bandera Reports Afternoon Edition. Samantala sa iba pang mga balita, 5 kalalakihan ang naaresto ng kapulisan at ng militar sa pagdadala ng armas na nakuhanan sa bayan ng Sharif Aguac sa Maguindanao del Sur. Ang detalye ng balitang yan ihahatid ni Raiza Kamid. Kabanderang Raiza, ibandera mo. Bandera Live Report.
Huli ang 5 kalalakihan matapos na ma-flag down sa isang joint checkpoint operation ng Sharif Agwak MPS at ng Alpha Company ng 19th Infantry Battalion sa Barangay Mother Poblacion, Sharif Agwak, Maguindanao del Sur dahil sa bitbit ng mga ito na iligal na armas. Kinilala ang mga naaresto na sina alias Saber, Rasol, Kenji, Manota at si alias Gapor, kapwa mga magsasaka na residente ng lugar. Ayon sa otoridad, sakay ang 5 kalalakihan ng isang minivan nang mapadaan sa nasabing checkpoint at dito na bumungad sa bintana ang mga armas na bitbit ng mga sospek. Nang hingian ng legal na dokumento ay bigo ang mga ito na magpakita kung kaya't agad na itong inaresto ng otoridad. Nakuha sa kanilang posisyon ang isang unit ng loaded M16 rifle, 27 bala ng M16, isang long knife, isang handcuff, 3 unit ng cellphone, 3 suspected drug paraphernalias at iba pa. Hawak na ngayon ng PNP ang 5 mga suspect para sa tamang dokumentasyon. Mula dito sa Bandera News TV Cotabato, Raiza Kamid, Basta Balita, Ibandera mo. Bandera Reports Afternoon Edition. Samantala sa iba pang mga usapin, isang pasahero ang himalang nakaligtas sakay matapos ang aksidenteng pagbagsak ng Air India Flight 171 na naganap sa Ahmedabad, India matapos makaligtas ang kinilalang si Vishwaj Kumar Ramesh, isang 40 taong gulang na Breton. Ang tila nag-iisang nakaligtas sa pagbagsak ng nasabing eroplano noong araw ng Huwebes, 12 sa buwan ng Hunyo. 242 katao ang sakay ng nasabing eroplano. Si Ramesh ay nakaupo sa bahaging seat 11A ay nagtamo ng mga sugat sa dibdib, mata at paa, ngunit nakaligtas sa nasabing trahedya. Sa isang panayam, inilarawan niya ang nakapangingilabot na eksena matapos ang pagbagsak. Nakatayo siya at tumakbo palayo sa mga labi ng eroplano. Isang hindi pa natukoy na individual ang tumulong sa kanya at dinala siya sa ospital. Ang kanyang kapatid na si AJ na nasa ibang upuan ay hindi pa rin mahanap. Ipinahayag niya ang kanyang pag-alala at humingi ng tulong sa paghanap sa kanyang kapatid. Sa ngayon ay hindi pa alam ang dahilan ng pagbagsak ng eroplano at nagpapatuloy ang investigasyon. Bandera Reports Afternoon Edition. Samantala sa iba pang mga balita, isang pamamarilang naitala sa bayan ng Datu Angal Timbang, Maguindanao del Sur kung saan isa ang biktima. Ang detalye ay ihahatid ni Raiza Kamid. Kabanderang Raiza, ibandera mo. Bandera Live Report. Nasawi ang isang lalaki matapos ito na pagbabarilin ng hindi patukoy na sospek sa National Highway ng Barangay Brar, Datu Angal Timbang, Maguindanao del Sur. Sa report mula sa PNP, kinilala ang biktima na si alias Datu Ali, 48 anyos, isang magsasaka na residente ng Poblacion Dalican, Maguindanao del Norte. Lumalabas sa investigasyon na binabaybay ng biktima ang nabanggit na lugar sakay ng kanyang motorsiklo na isang Honda Wave na kulay pula nang bigla na lamang itong pinagbabaril. Tinamaan ang biktima sa likurang bahagi ng kanyang ulo at braso. Naisugod pa ang biktima sa pinakamalapit na ospital, ngunit idineklarang dead on arrival ang kanyang attending physician. Na-recover sa crime scene ang 3 basyo ng bala na mula sa hindi pa matukoy na armas. Nagpapatuloy ngayon ang investigasyon ng PNP ukol sa insidente. Mula dito sa Bandera News TV Cotabato, Raiza Kamid, Basta Balita, ibandera mo. Bandera Reports Afternoon Edition. Samantala sa iba pang mga usapin, 14 na pasyente na may mpox gumaling na at 58 o 58 cases ang naitala sa rehiyong Bangsamoro ayon sa Ministry of Health. Muling umapila si BARM Health Minister Dr. Jojo Caril Sinulinding sa publiko. Nasundin ang mga precautionary measures na ipinatutupad ng Ministry of Health laban sa monkeypox disease. Ginawa ni Sinulinding ang apila matapos makapagtala ang Regional Epidemiology and Surveillance Unit
ng MOH ng karagdagang 4 na suspected cases sa rehiyon dahilan upang tumaas hanggang 58 ang naiulat na kaso sa rehiyon. Sa 58 reported cases, 43 ang suspected cases, 7 ang probable case at 8 ang confirmed cases. Nasa 12 naman ang bilang ng mga nag-negatibo sa confirmatory test mula noong May 5, 2025 hanggang kahapon araw ng Huwebes, June 12. As of June 12, nasa 40% pa rin ang Mpox positivity ng rehiyong Bangsamoro. Sa buong BARM, Cotabato City pa rin ang may pinakamaraming naitarang kaso na umabot sa 23 suspected cases, 2 probable at 2 confirmed cases. Sinundan ito ng Maguindanao del Sur na may 11 suspected cases, 2 probable at 3 confirmed cases. Pangatlo naman ang Maguindanao del Norte na nakapagtala ng may 7 suspected cases at 3 ang probable at 3 naman ang confirmed cases. Nakapagtala rin ng 2 suspected cases ang Lamitan at wala namang naitalang probable at 0 confirmed cases. May 14 naman na pasyenteng gumaling na sa sakit, 6 ang mula sa Maguindanao del Norte, 4 sa Maguindanao del Sur at sa Cotabato City. Nasawi naman ang 1 suspected case na naitala sa lungsod ng Cotabato. Patuloy ang paalala ng Ministry of Health sa publiko, bagamat nakakahawang Mpox, maiiwasan ito kapag nasunod ang ipinatutupad health protocols kagaya ng palaging paglilinis sa katawan at paghugas ng kamay gamit ang sabon, alcohol at takpan ng bunganga kapag umubo at bumabahing at iwasan ang direct contact sa mga taong may sintomas ng monkeypox. Bandera Reports Afternoon Edition. At yan ang kabuuan ng mga balita na aming nakalap mula dito sa News Center sa Bandera News TV Cotabato ngayong araw ng Biyernes, ika-13 o Friday the 13 sa buwan ng Hunyo 2025. Ako ang inyong tagapagbalita sa Vino Haverola at ito ang Bandera Afternoon News Edition. 105.3 Radio Bandera, Cotabato City. Pinakarespetado sa news and current affairs. Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong taos sa puso. 105.3 Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng balat.